Sa loob daw ng 3 taong panunungkulan ni Pangulong Bongbong Marcos, wala pa rin itong nagagawa para sa mga Pilipino at sa bansa. Anak ka ng pug. Agad, ginukulay! Maluoy, kalay! Kilo ng bigas. Ano pong feedback? Nakita po natin, lalong-lalo po sa mainstream media, sila po ang nagpatunay na maganda po ang bigas. Tawa to si 20 pesos, Alex. Pwede na. Para talaga siyang kiniliti ng 5 buhaya, mga kababayan. Dahil ang bigas daw na natikman niya ay amoy bodega. Diba? Ni PBBM, kung yung isang sekretarya niya, napatunayang sinungaling. Paano ngayon magtitiwala ang tao sa iyo at magiging proud pa ba si PBBM na meron siyang isang sekretary na ganito ang na sinungaling? Kung lumalabas na sanay ka magsinungaling, dapat kapag-isipan niya ng mahal nating Pangulo ngayon. Alright, welcome back to my channel mga guys. How is your life over there? And today, pag-usapan natin itong si Marcos Bangag. 3 taon na po siya. Meron ba siyang nagawang konkreto mga guys na direkta sa mga tao? Tanong ko yan sa inyo mga guys. Dahil ito ang ipapakita ko sa inyo mga guys. Ito si Doc Mata. Nagsalita po dito patungkol dito kay Bangag na 3 taon na. May nagawa ba direkta? Ha? Hindi ba puro pamulitika lang? Ngayon, namulitika naman sila kay Pulong. Ha? Kung ano-ano naman kaso, naku po. Hindi ba kayo nagsawa dito sa pamulitika ni Bongbong Bangag Marcos mga guys? Tila nauubos na po ang oras niya at termino niya sa pamumulitika. Di ba? Naalala niyo yung unang ginalaw nila? Itong PI. Tapos binuwag pa niya yung anti-corruption. Di ba? Tapos ngayon mga guys, dito natin maririnig si Doc Mata. Ito si Doc Mata ay isang kandidato po ng PDP laban. Kaya dapat lang po natin suportahan ito si Doc Mata. Pakinggan po natin dito kasi maganda rin ang mga kanyang mga punto de vista mga guys dito kay Bangag. 3 taon na po, wala pong nagawa itong hinayupa ko hindi puro pampolitika. Let's go mga guys. Dismayado si senatorial candidate Dr. Marites Mata sa anyay kawalan ng pakialam ng gobyernong Marcos Jr. sa mga mahalagang isyu na dapat tutukan ng pamahalaan. Paano ba naman daw kasi abala ang pamahalaan sa pamumulitika gaya ng planong pagbabago sa konstitusyon kasama na ang pagsira sa pangalan ng mga Duterte na itinuturing nilang matinding balakid sa kanilang ambisyong manatili sa kapangyarihan? Well, ang nakita lang natin is they are really prioritizing how they will extend. Yun po ang nakita natin. Pagpasok pa lang, gusto nilang magpaperma para mabago ang constitution, para bago ng ating sistema. Kaya lang, nakita ng maisog yun, pinigilan. Just, for few months pa lang yun Tapos, politics. Iniipit si VP Sara. So, ang focus nila is more on politics. How to stay. Remove the best opponent, which is VP Sara. Remove the Dutertes. Anya, matatapos na lang ang kalahating termino ng gobyernong Marcos Jr. pero wala pa rin itong malinaw na programa na naibibigay sa publiko. Tila kabaliktaran anya ang gobyerno ngayon kumpara sa nakaraang administrasyon kung saan ang mga Pilipino ang prioridad ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ang kaibahan noon, priority ang tao. Naramdaman nyo ba si PRRD na paano ako hindi na makakaalis dito? Paano na yung mga anak ko ang mga next na presidente? Walang ganun si PRRD. Sa kanya is anong magawa ko sa bayan. Kaya na-feel natin yun. Ipinahayag ni Doc Mata ang matinding pagkabahala sa lumalalang kalagayan ng kalusugan ng mga Pilipino, lalo na patuloy ang pagtaas ng halaga ng mga serbisyong medikal. Malayong-malayo anya ito sa mas abot kayang healthcare system noong administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Giit pa ni Mata, tila nawawala na ang malasakit ng kasalukuyang pamahalaan sa kalusugan ng mamamayan at sa halip ay kinakasangkapan ito ng mga nasa kapangyarihan para sa korupsyon. Dapat yun, connected sana yun, papunta na doon tayo sa pag-asenso talaga. Kasi nandun na yung malasakit center Kung walang malasakit center, kung hindi yan naging law, ewan ko na lang. So, tama yung nasimula ni PRRD, which is the malasakit centers. Then, pagpasok nitong bagong admin regarding health,
Wala po, kasi tinanggalan pa ng pondo eh. Tinanggalan pa nila ng zero pa ang kanilang funds sa kanilang GAA. So, hindi po ako satisfied. Sa ilalim ng partido ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na PDP Laban, tiniyak ni Doc Mata na maaasahan ng sambayanang Pilipino ang isang pamahalaang hindi nang iiwan. Isang pamahalaang tunay na para sa masa, mula sa abot kayang serbisyong pangkalusugan, dekalidad na edukasyon, matatag na infrastruktura, hanggang sa masiglang sektor ng agrikultura at masaganang hanap buhay para sa bawat Pilipino. Pangako ng PDP Laban ang hustisya laban sa kahirapan, pang-aabuso sa kapangyarihan at malawakang katiwalian. Alright, yan po si Doc Mata mga guys. Kandidato po yan for senator dyan sa PDP Laban. Huwag natin kalimutan mga guys. Di ba? Nakakapal ng mukha nitong mga politikong puro pampolitika ang ginagawa. Di ba? Anong makikita natin? Impeachment ni Pizarra, itong ICC, kung ano-anong issue. Puro pampolitika po. Ngayon, kay Pulong Duterte na naman. Sila ayaw talaga nilang tantanan itong mga Duterte. Ngayon, panahon na po. Ito pong kay Amy Marcos, talagang pinuntahan niya na po itong ombudsman. Sana naman po itong ombudsman, talagang tuluyan na po itong mga taong itong sinasabi ni Amy Marcos mga guys, na orchestrated itong paghuli kay Tatay Digong. Itong Senatore, Marbil, itong mga hinayupak. Ulit, pakinggan natin si Amy Marcos. Tutuloy ng Office of the Ombudsman ang investigasyon sa mga opisyal na anyay sangkot sa pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kahapon, formal nang hiniling ni Senator Amy sa Ombudsman na siyasatin ang issue. Personal na dinala ng chairperson ng Senate Committee on Foreign Relations sa tanggapan ng Ombudsman ang chairman's report batay sa 3 Senate hearings ng komite. Inirekomenda niya ang pagsampa ng reklamo laban kina Justice Secretary Crispin Remulla at ang kapatid nito na si Interior and Local Government Secretary John Vic Remulla. Kabilang din sina Philippine National Police o PNP Chief General Romel Marbil, PNP Criminal Investigation Detection Group o CIDG Chief Major General Nicolas Torre III at si Special Envoy on Transnational Crime Ambassador Marcos Lacanilao. Inaasahan ko na yung ating mahal na ombudsman ay tuluyang imbestigahan kasi nga hinaharang ito sa Senado, nahihirapan kami na kumuha ng testigo at sana kung kinakailangan patawanan ng kaso at parusa. Yan, panawagan natin yan sa ombudsman. Sana ma-actionan po yan, sana ma-file po yung kaso na yan. Kahit mabagal, alam natin na time will come sakaling sa 2028 si BP Sara na po ang presidente. Ayan, may nakatambak na pong kaso, nakaabang na kaso dito sa kanila, lalo na diyan kay Bangag, yung sa international case niya dito sa money laundering. Ayan na. Time of reckoning dito sa mga hayop. At saka, huwag tayong magpaano dito sa bigas ni BBM mga guys. Pakinggan nyo itong bigas ni BBM. Pinagtawanan ng reporter na kaya ang NFA pa nagsabi na huwag daw sabutahin itong bigas, huwag daw gagawa ng mga fake news. Ito, fake news ba ito? Reporter mismo nakatikim dyan sa bigas. At sobrang tawa niya mga guys. Pakinggan natin itong bigas ni mga. Let's go, PBO. Mga kababayan ha. O, GMA News. Pinakita mga kababayan ang itsura na bigas sa tag-20 para ng brown rice mga kababayan. Dilaw na dilaw katulad ng mga dilawan. GMA po ang nag-post niyan mga kababayan ha. Iba po ang pinakita mga kababayan doon sa press release nila sa media na kung saan tinikman pa ng Department of Agriculture Secretary mga kababayan. Pero nung tinanong ng news anchor mga kababayan ang kanyang reporter na nandoon mismo at tumikim din sa sinaing na kanin mga kababayan sa bigas sa tag-20 ay natawa ito. Para talaga siyang kiniliti ng 5 buhaya mga kababayan dahil ang bigas daw na natikman niya ay amoy bodega. Anak ka ng pug. O manda kayo kay Ngagba. Panoorin niyo po. Huwag tawa to si 20 pesos Alex, pwede na. Ayun o. Basta ayos yan Alex, pwede nang pagtyagaan. Alex, pumapila rin itong si Secretary Laurel sa publiko. Eto, siya mga kababayan, pinagtawanan niya ang bigas na tag-20.
Umanda ka kay BBM. na huwag isabotahe itong ilulunsad na 20 pesos per kilo na rice Huwag mong isabutahe. sa pamagitan ng pagpapakalat ng mga fake news, partikular sa social media. O itong video na nakikita natin, tinikman niya eh. Anong kilatisin mo ba to, Vic? Anong mo? Anong lasa? O mga kababayan, kaya tinanong ng anchor mga kababayan, anong lasa? O reporter, di ba nakatikim ka? Anong pasya mo? Anong pasya mo? Alex, saing, natawa mga kababayan. halatadong amoy na ito ay na-stack na ng matagal. Na-stack na ng matagal sa bodega. Medyo pwede namang kainin. Pwede namang kainin, pwede rin hindi. Grabe, ganyan kaliit ang tingin nyo sa sambayan ng Pilipino. Pinapakain nyo ng bigas na amoy bodega at pasintabi na po mga kababayan ha. Kaya po hindi po magandang kainin yang mga bigas na, yan binibenta nila mga kababayan na na-stack na matagal sa bodega. Alam nyo bakit nagkakaamoy yan? Dahil aside ba kababayan na magkakaamoy talaga ang bigas kapag na-stack na matagal. Dahil karamihan sa mga dating bodega mga kababayan, pinamumugaran yan ng peste, daga, ipis, at minsan pa nga mga kababayan, pasintabi po sa inyo. Alam namin yan dahil palagi namin yung nakikita yung mga bigasan mga kababayan sa mga bodega. Yung amoy mga kababayan ng bigas na ganyan, minsan nanggaling yan sa ihi ng daga. Naiihian na po yan mga kababayan, kaya bumabaho. Aside sa bumabaho talaga kapag patagalan na. Pero yung iba mga kababayan, di ba? Kinakain niya ng daga yung ilan mga kababayan doon naglalaro, doon na lang sila tumitira sa bodega ng bigas dahil libre pagkain. Umiihi at dumudumi ang mga daga mga kababayan dyan sa sako ng bigas. Kaya bumabaho yung ilan. Ang baho niyan mga kababayan. So, yan ang ibinibenta nila, pinapakain sa mga mahihirap. Kung ako mahirap niyan mga kababayan, di baling magbayad ako ng mahal. Yan na nga lang ang kasiyahan namin, makakain ng magandang bigas. Kukunin nyo pa sa amin yan. Kaya lang kung medyo masailan ka ng konti, may amoy. Baka pagtsagaan mo Alex yung halagang 45 pesos. Mas magandang pagtsagaan na lang ang 45 pesos. Ay, ganun? Hindi mo mawawala yung amoy, Alex. Hindi mawawala ang amoy. Kasi talaga aminado naman sila, stock na ito 6 months. Mga kababayan, isipin nyo na lang ha. 6 months pataas na yan dyan sa kanilang bodega. Hindi natin alam mga kababayan, ilang buwan pa yan bago yan inimport galing sa labas. Malamang taon na yan overall. Stock na yan, 370,000 metric tons yan. Ayan na, naku po. Alam natin sa bodega ng NFA, sinasabi nila, di ba? Ilang buwan na yan, naka-stack na yan. Siyempre may mga ipis, may mga daga na gumagapag dyan. At sobrang dami ng bigas, hindi naman 100% ang bababantayan ng tao. Yan, ganyan lang ang ibibigay nitong bangag na proyekto. Alam pa natin na tinatiming pa niya dito sa eleksyon. Ba? Gabi ka. Sabi nga ni Marcoleta, wag na tayong maglukuhan. Political gimmick nyo lang ito. Ang hirap kasi dito mga guys, ang laki ng gastos dito sa subsidy. Ilang bilyon ang nilabas ng gobyerno para lang sagipin itong bigas na hindi pa halos makain ng tao. Nakakahiya kayo. Para lang sa pamulitika. Di ba? Kasi kung gusto niya talaga, basta ginawa niya na 3 taon na po ang dumaan, wala pong nagawa. Dahil puro party-party, itong asawa niyang, naku po, pamilyang bangag. Sana po talagang hindi na po tayo magpabudol. Alright, thank you for watching mga guys. Yun po ang bigas. Naku po, benting bigas. Yan ang sinasabi na okay na. Okay na. Okay.